Magandang lalaki at babae po sa iyo lahat. Ako si Kay Garcia. Ako na po yung kapamilya, Avenue Garcia, at ito ang Tulong ko pa sa Global sa TFC, The Filipino Channel. Nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong kaalaman para sa buhay na mas matagumpay. Mas masaya. At mas makabuluhan. Kapamilya, ilang araw na lang Pasko na. Merry Christmas po sa inyong lahat. Kaya ilang tulog na lang yan at sana sa darating na Pasko talagang maging merry ang Christmas nyo. Good news po, mamaya pag-uusapan natin para sigurado maging merry ang Christmas nyo. Ano-ano ang dapat nating malaman at gawin para talagang maging merry ang Christmas nyo? Sa ating episode na, Merry ba ang Christmas mo? Pag-uusapan din natin ang mga ways to reduce your anxiety. Pero bago ang lahat ng yan, muli po, bigyan nyo kami ng pagkakataong batiin kayo isang maligaya, masaya, at pinagpalang Pasko po sa inyong lahat na nanonood at nakikinig ng programang ito. At hindi lang po yan, pakibati na rin po yung mga kamag-anak at pamilya nyo na binabati natin sila. Yes! And by the way, congratulations to Santa Clarita International Film Festival and JLo Productions for their successful partnership last December 11 to 14, 2025, highlighting Skip's inaugural initiative of featuring the Philippines as the first international featured nation. Nakakatuwa kasi it's indeed an acknowledgement of Philippines' rich creative legacy and vibrant Filipino community within Santa Clarita, California. Let's listen to Lisa De Souza, founder and executive director of Santa Clarita International Film Festival, and Joe Ochoa, president of JLo Productions, on what they have to say about the recent significant event. Our name is the Santa Clarita International Film Festival, and this was the year we decided we were going to put the International in the International Film Festival. Santa Clarita has a sister city in the Philippines, so we thought, what a wonderful way to start. Plus, we have 7,000 Filipinos that live in Santa Clarita. Our local PhilAm chapter is very strong, very powerful. We reached out to them, we partnered with them. They were an amazing partner throughout this process. So we were honored to have the country of the Philippines. We had representation from the government here show up. We showcased an amazing Filipino movie called Sunshine. So just an amazing first step for the international part. We reach out to people across the globe. We don't know what our next country is going to be that we're going to showcase, but we encourage all people to come visit Santa Clarita. We're always the second week of December. So if you're in Santa Clarita in the second week of December, we welcome you here. We'd love to see you and join us. I think one of the things that we wanted to launch for 2025 was to identify in Santa Clarita the tremendous talent of the Filipino community. And we reached out to the Republic of the Philippines and worked through the office of President Bongbong directly and tried to ask him, where do we start the discovery process? How do we invite young talent to come to California? Obviously, you know, the saying of starving artists, everyone is on a budget. Everyone cannot afford to come to the United States and become famous. And that's something that we wanted to facilitate. And we wanted to facilitate that by using technology. And one of the things that I got very excited about is actually putting together old school technology with new school technology. And we did that by having the first international teleconference with Filipino filmmakers from Canada, the Philippines, and the United States. So we did that as a trial basis this year. We're very excited it worked. We're very excited that we were able to feature 3 major films, 2 shorts and 1 long. Sunshine in particular was a feature film from the Philippines. We had the representatives from the Consul General Embassy Office from Los Angeles come and participate with us, and we came into an agreement that next year we're going to make it bigger and better.
Thank you so much, Joe and Lisa, and for acknowledging the talents of Filipinos and for believing that there's so many things that Filipinos can unleash. Okay, simulan na po natin ang ating programa ng Tulong Pampanga. Hatid sa inyo ng Earth Baby dahil paniniwala namin one idea can change your life or one story can change your life. Sa araw po na ito, pag-usapan po natin isang napakagandang kwento. Makinig po kayo mabuti, baka may matutunan. Yes, tungkol po ito sa isang napakayamang tao. No? May isang napakayaman na tao na grabe ang pagmamahal sa pera. No, akala ko tao lang minamahal pati pera. So pinilit niya ang kanyang asawa na ipangako na sa araw ng kanyang kamatayan ay may gagawin siya. Sabi, dapat isama sa kanyang libingan ang higit na $10 million ng kanyang buhay. So, grabe po itong taon to. Ganun po ka. Parang punto niya, hindi lang po dapat dito sa mundo ibabaw may pera siya. Maski sa susunod na pupuntahan niya, Bit-bit. dapat may pera siya. Oo, at dahil sa pamimilit ng kanyang asawa, nangako ng asawang babae na gagawin niya ang kanyang hiling. So at the funeral, bago isara ang casket ng kanyang asawa, inilagay ng asawang babae ang isang baon, maliit na baon, sa loob ng casket. Pagkatapos ng libing, nilapitan po ang asawang babae ng kanyang matalik na kaibigan. Na alam yung kwento, yung hiling ng asawa niya lalaki. At tinanong siya ng ganito, nilagay mo ba ang lahat ng pera ng asawa mo sa casket? Naka-chismis pa di ba? Sabi po ng asawang babae, oo naman. Siyempre naman, pinangako niya yung dying person. Sabi niya, meron daw siyang word of honor. Yeah. Ano sa Tagalog yun? Palabra de honor, di ba? Pag sinabi ko, gagawin ko. Yan. Oo. So, sabi niya, alam mo ginawa ko? I wrote a check for $10 million. Pag-isipan niya mabuti. Anong punto po nito? Magaling po kayo. Napakaganda po nito kung tanong natin, isip-say natin, yung matutunan natin sa kwento nito. Okay, say po natin, baka mayroong pong tamaan sa mga manonood at nakikinig ng programa. Number 1, when death comes, the rich man has no money and the poor man has no debt. Yan po isa kailangan maintindihan nyo pag araw ng ating kamatayan. Lahat ng mayayaman, wala ng pera. Yes. At lahat ng mahihirap na namatay, wala ng utang. Wala ng utang. So that's one thing. Ano po ibig sabihin? Simple lang po. Yung pera, magagamit lang natin dito sa mundo ito. Correct. Sa kabilang buhay po, baliwala. Mismo si Steve Jobs, di ba? Sabi niya, being the richest man in the cemetery doesn't matter to me. So yun po, pag-isipan niyo mabuti. Kung kayo po ay nandun sa pagkakataon na napaka-importante sa pera, hindi naman po posible, talaga importante. Pero kung minsan, nagiging mas importante ang pera sa lahat ng bagay, problema na po yan. Tandaan niyo po, lahat tayo mamatay. At sa araw ng ating kamatayan, wala tayong madadala sa kabilang buhay. Ang problema ito, kayo naghirap, kayo nagpakasakit, tapos iiwanan niyo ang tao. Mahal niyo, sana. Ito mas masakit. Iba ho sa inyo, iiwanan niyo yung perang pinaghirapan niyo sa mga taong hindi niyo mahal. In some cases, hindi niyo kanuan. Wow. Baka nga iba sa gobyerno pa. Lesson number 2, money does not change people. It unmasks them. Isa pong palagi nadidinig natin, naku, kaya ka ganyan, yung mamang ka na, nagbago na ugali mo. Lumabas na yung natural. Hindi po totoo yun. Okay? Ibig sabihin po nito pinag-aaralan natin, yung pera po, hindi nilalabas yung na nagbago ka na. Oo. Ang pera po ay nilalabas ng kung sino ka talaga. Parang ganito, kung ikaw ay ganid sa pera ng konti pera mo, pag marami na pera mo, ganid ka pa rin. Pag ikaw mapagbigay sa pera ng konti ang pera mo, pag ikaw marami ng pera, mapagbigay ka. Yun po kailangan nyo maintindihan. Yes. Ito po ay nagpapakita, hindi po nagpapabago. Nagpapakita kung sino talaga. Grabe, no? Money does not change people. No. No? It unmasks them. Tinatanggalan ng maskara. Kaya nga, kung kayo po ngayon, konti ang pera nyo at hindi kayo makatulong sa iba. Nako. Sasabihin nyo, pag marami na ang pera ko, tutulong ako sa iba. Malaki po posibilidad. Hindi pa Pag rin. marami na ang pera nyo, hindi pa rin kayo tumulong. Kasi mas lalong maghihinaya. Number 3, money can't buy a happy life or a peaceful death. Hindi kayang bilhin. Yung po tandaan nyo, sa mga taong masyadong hawak sa pera, lahat ginawa, lahat para magkaroon ng pera. Hindi po mapagbibigay po ang pera ng tunay na kaligaya at matiwasay na kamatayan.
Hindi po. Sana po maunawaan natin. At mamaya po, papaliwanag po natin yung tunay na kaligayahan at matiwasay na kamatayan. Okay, Yes. sa topic natin mamaya. Ganon din po ang pera. Kuminsan nga po, yung pera po ang nagdudulot ng napakaraming problema sa ating buhay. Ito na matindi, number 4. The love of money is the root of all evil. Ayan po. Ito po, lilinawin, babalansin. Hindi po problema yung pera. Oo, Hindi hindi money. po problema ang ugat ng lahat ng problema. Dahil po napakaraming taong mayayaman, tiwasay naman po ang buhay. Correct. Peaceful Oo. naman po ang buhay. Ito daw po, the root of all evil is not money. The root of all evil is the The love love. of money. Ano po ibig sabihin nun? Pag dumating na kayo sa puntong mas mahal yung pera kaysa sa kamag-anak nyo, Relasyon. kaibigan nyo, relasyon nyo, o sa Diyos. prinsipyo nyo, o sa Diyos, meaning willing kayo to do bad things para kumita lang ng pera, gumawa ng mga bagay na hindi dapat gawin para kumita ng pera, gumawa ng mga bagay na hindi dapat gawin para makalamang sa iba para kumita ng pera. Yan po problema po yan. Yan na po ang root of all evil. Pero masama bang yumaman? Hindi. Masama ba magkaroon ng mga maraming ari-arian? Hindi. Ang masama po ay ilalagay nyo yung pera higit sa napakaraming Above. bagay na mas importante sa buhay. Kaya nga talagang mali yung konsepto na money is the root of evil. It's the love. Money, oh, yes. Oo, it's not the money, it's the love. Tama. Yung pagmamahal mo sa pera. By the way, bago tayo mag-break, may paalala lang kami kung naghahanap ka ng outstanding and trusted immigration lawyer with expertise and compassion, lalo-lalo sa Pilipino, please call 747-214-7474 or mag-email sa Tulong ko pasa mo global at gmail.com. Pwede niyo po padalag po yung initial story nyo para si attorney, natutulong ko sa inyo, magiging kayo ng counsel what to do and what not to do. Kuminsan po, para hindi na kayo pumasok. Yes. At syempre, marami pa tayo pag-uusapan mamaya. Magkabalik pa. Pasa Wag BBTV! Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pasa mo global. Thank you, Garcia. At Evelyn Garcia, bago natin pagpatuloy ang topic na to, pagbibigay dahil muna tayo sa usapang life insurance mula sa Outstanding Living Benefit Specialist na si Gina Criste. Gina! Mga besh, alam niyo ba na ang life insurance with living benefits ay parang ATM machine? Yes! Just like an ATM. You can withdraw funds when you need them most. Hindi lang para sa future ng pamilya mo, kundi para rin sa sarili mong pangangailangan habang buhay ka pa. Madalas kasi iniisip natin na ang life insurance ay para lang sa death benefits o pag natigok na tayo. Pero hindi lang yan. With living benefits, you can access your death benefit funds in times of critical illness, disability, or if you have been diagnosed with cancer. Ibig sabihin, hindi mo kailangan maghintay mamatay to take advantage of it. Kaya importanteng mag-invest ka sa tamang proteksyon. Para sa peace of mind mo to, besh. Alam mong may mahuhugot ka in case of emergencies. Financial security ito para sa iyo. Hindi mo kailangang i-deplete ang savings mo o umutang para sa biglaang gastusin. Ito pa, protection din ito for your loved ones. Habang nabubuhay ka, may assurance ka na hindi sila magpapag-GoFundMe para sa iyo. Tandaan, sa buhay, hindi natin alam kung kailan darating ang unexpected expenses. At kung wala tayong naiipon o proteksyon, baka maharap tayo sa NSF, no sufficient funds na sitwasyon. Pero kung may living benefits ka, you have the security and confidence to face whatever comes your way. Ang tanong, may mahuhugot ka ba kung sakaling kailanganin? Be wise! Invest in your future and secure your present. Dahil hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa proteksyon, peace of mind, at pagmamahal sa sarili mo at sa pamilya mo. Ito po si Gina Criste na handang tumulong. Gusto mo din bang makatulong sa iba katulad ko? You too can be a living benefit specialist. Makakatulong ka na, matutulungan ka pa.
Call or text me at 323-244-9784. Until next time! Maraming salamat, Gina! Kaya for more information about life insurance or living benefit, mag-email sa tulongpapasa@gmail.com. Okay, dadako na po tayo sa isang napakagandang topic sa tulong po, ang paganda ng buhay. Yes, ang paniniwala kasi namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil gusto namin gumanda ang buhay niyo, continually po. Maski holiday po, bibigyan namin kayo ng mga topics sa tunay na magpapaganda ng inyong buhay. Ayan. At syempre, pag-usapan natin yung isang internet article patungkol sa how to reduce anxiety and immediately relax when real life comes. Especially po, maski magpapasok, alam natin, meron resources. Pero alam niyo bang napakarami pong tao, palapit na ng palapit ang Pasko, Pa-stress nagkakaroon, ng pa-stress. pa-stress, ang daming anxiety and everything. So ito po, makinig po kayo mabuti, baka makatulong po sa inyo kung sakaling kayo po dumaan sa sitwasyon nyo. Or may kapamilya kayo, kapilala kayo. So may ilang tips po pwede nyo gawin para mabawasan ang anxiety at stress. Okay, then. Number 1, remember to breathe. Kumbaga, stop for a moment and focus on breathing deeply. No, umupo ka, sit up straight, then take a long breathing, di ba? Through your nose, hold it for the count of 3, then exhale slowly. Nasabi natin. Ito pa yung 4 by 4 by 8 eight. breathing patterns. Ito po yung tinanong namin under stress na topic. Ito po, kaya hindi po. Pag dumating sa puntong may stress kayo, magkaroon kayo sa sa mga susunod na araw. Ito po yung 4 by 4 by 8 breathing pattern. Yes. Napakaganda po ito pagdulong sa anxiety. Kapag po kayo, i-inhale kayo ng 4 seconds. Pagkatapos po, i-hold niyo po yung in-inhale niyo ng 4 seconds. Huwag niyo muna ilalabas. Pagkatapos po ng 4 seconds, dahan-dahan yung i-exhale. Kung Ilalabas. kaya, i-abutin niyo ng 8 seconds palabas. Then, ulit po, kung kaya niyo gawin to mga 5-6 na beses, mararamdaman niyo pagkatapos po nun, para bang kalmado ka na. Kalmado ka na. Yung stress will be mababawasan. Lalo na kung galit kayo, gamitin niyo po ang 4 by 4 by 8 breathing Kumbaga, pattern. practice yung deep breathing, no, from time to time so that it becomes a second nature to you, no? Lalong-lalo na kung ikaw ay under stress. So, gamitin niyo po 4 by 4 by 8. Number 2 tayo. Number 2 naman, kapag stress ka na or anxious ka na, follow the 3 by 3, 3. 3 by 3 by 3. Ano yun? Simple way that you will change your mood. So, start looking around you by naming 3 things that you can see. Then, listen. No, what 3 sounds do you hear? And then next, move 3 parts of your body. So, fingers, or toes, or clenched fist, no? Gawin din. So, another anxiety and stress reliever po. So, 3 by 3 by 3. O na, tingin. 3 bagay na nakita mo. Name it. 1, Ilaw, silya, mesa. Tapos, 3 bagay na dinig mo. TV, kotse, keyboard. keyboard. So, katapos mo nun, galawin mo yung kamay mo, paa mo, ulo mo. Sir, bakit natin ginagawa to? Stress reliever po ito. Basically po ginagawa. Pinatay-burn yung isip at puso nyo doon sa nakaka-stress sa'yo. At dahil po doon, bumababa po yung epekto ng problema kaharap. At mamaya po maramdaman, mas kalmado ka na sa pagharap sa problema. Pinagdagawa. Ang galing just to name that 3 by 3 by 3. Ang laki talaga. So, meron na tayo 4 by 4 by 4 by 8. Ngayon, 3 by 3 by 3. So, next. Number Number 3 naman, meditation. Yan. O kasi sabi ng research practicing mindful meditation can reduce anxiety and other psychological stresses. No? Kaya pag gising mo sa umaga, ang sarap, go to your closet, go to your prayer room, no? At mag-meditate ka. And then maybe you can just sit up straight with your feet on the floor, close your eyes, and recite either out loud yung belief system mo. Ano ba yung gusto mo na pinaniniwala? So, normally po, maganda ang meditation na quiet. Yes. So, kung meron kayong pagkakataon, go to a quiet room, that's good. But sometimes, wala po kayong ganong Yes. luxury. So, go to inside your car. Yes. Close the door. That's where you meditate. May kilala po ako. Wala siyang oras mag-meditate. Sariling kwarto. Kotse. Ano ginagawa? Yung apron niya. Tatalok po Oo. niya lang daw po sa sapayan. At yung po, ibig sabihin tapos nakakapalik sa kanya. I'm meditating. So, ano po ang meditation? Ito po yung pag-isip niyo sa magagandang bagay. Pag-isip niyo sa
kapangyarihan ng Diyos na kayang mag-solve ng problema niyo. At isip niyo naman gaano makalaki ang problema niyo may solution. So yun po yung nag-decision. Isa rin, nag-iisip ka ng magagandang bagay. Kahit na wala kang privacy, no? You can create something. Yes, di humarap ba? ka. Face the wall. Yan, ano? Kaya po, mga kaibigan ko, kumot naman. Anything. Oo. Just find a way for you to be technically alone. Okay? Yes. Seemingly alone kahit hindi kayo alone. Number 4, reach out. Yan. No, kasi telling a trusted friend or family member how you are feeling is very personal decision. But those who are close to you can be a tremendous resource for happiness. So ito po. May mga pagkakataon niyo, anxiety, may stress. Kung maghanap po kayo ng kamag-anak, hindi ka na Trusted. pwede niyo i-share yung nararamdaman niyo, pero kung makikita lang, hindi po sa lahat ng tao. Make sure nyo, pag sinabi niyo po ito sa kamag-anak ng pag makakatulong bawasan niyo. Huwag niyo po i-share po sa mga tao, dadagdagan niyo. Ay, naku, totoo yan. Ay, ganito yan. Naku, huwag po yan. Hindi po lahat ng kamag-anak ng pamilya gagawin ito. Piliin niyo po. Isa, paano kung walang kapamilya ng kamag-anak? Maghanap kayo ng mga professional people, advisors, therapists who can help you. These are people who can really help you. Or someone who can offer you with a new perspective. No? Spiritual leader, yeah. Yes. Yung mga Bible study leader nyo, meron. Pwede nyo po gawin. Number 5, physical activity. Yeah. No, kasi itong mga gentle forms of exercise, walking, iba nag-yoga, tai chi, nagre-release daw ito ng feel-good chemicals. So if you're not able to do those immediately, do some stretching exercises at your desk or take a short walk outside. Ako po, ginagawa ko yan pag medyo stress ako. I move my body, my exercise, lakad. Pwede. Ito pinakasimple. Punta kayo sa hagdanan nyo. Panik-panawag kayo ng mga 10 beses lang. Pag ganun po, promise po, ma-relieve ang inyong worry. Number 6, music. Yan. Makinig, Ako, di ba? yan ang aking favorite. Oo, kasi according to a research, no, people with mild or severe anxiety benefit from listening to soothing music kasi yung music has been proven to lower the heart rate and blood pressure. Yan po ang favorite ko. Every time medyo parang pili ko ng tensions ako ng stress ako, I Matugtog play ka a good na. music. Sometimes, wala kang kakayanan play. You sing. Eh sir, wala sa tono. Does not matter. Basta ikaw na unawaan mo yung kinakanta mo. Maybe may inspiration. Just do it. Okay? Promise. Makakalma yung gusto mo. Number 7, nako, ito Yan! lang Ginagawa ko rin to. Yan. No? Kasi yung act of laughing that nakaka-increase ng oxygen levels and help with muscle relaxation. Kaya laughter just feels good and lightens the shape of our focus. So manood ka ng mga nakakatawa or call a friend who always makes you laugh o baka asawa mo yun. You will be glad. So, ibig sabihin, ako naman, ginagawa ko pag medyo parang stress na ako, I just go to YouTube. Pe-press lang po ang makakatawang mga video na, eh po, ganda po ngayon, meron. Dati wala, talaga Yes. maghahanap ka ng siya po na yan. Mamaya, mapansin mo tawa ka na tawa. At yung stress at anxiety, ganun po. Ito pala ba sa ilang putok sinabi namin sa inyo, pero marami po dito kung gagawin yung kahit isa o dalawa lang. Mega. Sana marami tayong natutunan. Sana kasama. And siguro marami pa tayong na gagawin at pag-uusapan na sana po may-apply sa inyo. Okay, magbabalik pa po ang tulong ko para sa mundo. Bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko para sa mundo. Pag Garcia mo muli. At Amelie Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong dagdag kalaman. Kung saan maghanap tayo ng mga paraan para madagdagan ang ating kalaman sa buhay. Pero magsimula muna tayo sa simple reminders with lasting impact. Hi everyone! Here's another simple reminders. With lasting impact. Unforgiveness is heavy. It drains our energy and steals our peace. Sometimes we hold on to offenses thinking we're protecting ourselves. But really, we're limiting our own freedom. Forgiveness doesn't mean forgetting the hurt or excusing the wrong. It means releasing the burden so we can breathe again. We forgive not because the person always deserves it. But because God forgave us first. And when we follow His example,
healing begins. Forgiveness breaks the cycle of bitterness. It restores what anger tries to destroy. It opens the door for healing, peace, and even reconciliation. This is Avelyn Garcia. And Erica Garcia reminding you, don't delay forgiveness. Release what weighs you down. Simple reminders, lasting impact. Maraming salamat! At syempre, we invite you to like and subscribe to Simple Reminders, Lasting Impact YouTube channel. Okay, ilang araw na lang. Pasko na! Ang tanong ko po, merry ba ang Christmas? Good news! Pag-uusapan natin kung ano dapat malaman gawin para talaga maging merry ang ating Christmas. Sa ating episode na, merry ba ang Christmas mo? Ano po namin yung sipot? Marami pong tao, Christmas, hindi merry. Bumabati ng Merry Christmas, pero hindi siya merry. At isa sa sagutan, isa lang natin nagdati na ilang Merry Christmas. Kung isa nga, wala nang Christmas. Totoo po yun. May mga tao kung ganyan ang sitwasyon. Hindi nila makaya ng maging Merry sa Pasko. At may mga tao, hindi na nga po nila mas-celebrate ang Christmas. Ayaw po natin mangyari. Iba naman po, they celebrate Christmas for the wrong reason. So, ibigyan po namin kay pagkakataon niya, share po namin yung mga dapat yung gawin at malaman para maging merry ang Christmas natin. Number one, Merry Christmas to all because Christmas brings people together. Yan. Isa pong magpapasaya po sa atin is pag-isipan niyo po. Pag Pasko, lahat ng mga magkakapamilya, magkakaiwalay. Naglalapit. Yung mga magkakamag-anak. Kita. Ano po tawag sa mga lugar? Mga okasyon na yun? Party! Christmas party. Reunion! Ayan! Kung ano gumagawa po tayo ng paraan para magkasama-sama tayo. Ito po, normal po yan. At talagang pinipilit natin mangyari tuwing Christmas. Kaya magandang dahilan yan to be merry because nagsasama-sama And the tayo. beauty of Christmas is how it brings us back to each other. Ayan. So no matter where life brings us, naaalala natin, di ba? Christmas brings the family back together. And even Yeah, lalo na po yung mga taga-ibang bansa. Ano po sa inyo? If there's one time na gusto umuwi ng mga Pilipino nga sa ibang bansa, Pasko. Para makikita na si nanay, si tatay, si ate, si lolo, si apo. Yung po ang ganda ng Pasko, kaya po dapat po tayo maging merry pag Pasko. Kasi nagkakasama-sama ang mga kaibigan at sabi nga ibang-iba ang Pasko sa Pinas. So, ayan. Pero, pwede yung gawing ibang-iba ang Pasko. Pinasan mo tayo. and Christmas is a season where the world feels like one big family. Totoo po yan. Buong mundo po nagsa-celebrate ng Christmas. Para tayong isang buong pamilya. Lahat mababayan. Lahat nagbabatian. No matter what nationality Yan. or religion, Christmas is a gentle reminder that no one is meant to walk like Totoo po. We should be merry sa tuwing Pasko. Kasi po, no matter po ano saan tayo nanggaling, anong bansa, anong reliyon, anong politiko tayo, anong side tayo, hindi nyo napansin, sasama-sama ang Pasko kahit na hindi pare-pareho ang paniniwala. Yes. Kaya dapat po tayo maging merry. And people remember to be concerned with others. Totoo yan. Ibig sabihin, may mga pagkakataon na pag mula January to November, wala pa kailan yung mga tao sa iba. Pag Pasko kumahaba Kamusta ka nagbibigay na? ng pera, nagbibigay ng donation, nagbibigay ng regalo. Sana hindi lang Pasko, sana buong taon. Pero at least once a year nangyayari. Number Number two, Merry Christmas to all because Christmas means more family time. Ayan po isang napakaganda Kaya di ba may pagkakala. mga family vacation, di ba? Family vacation sa season with family time becomes the greatest destination. Totoo po yan po ang ganda. You should be merry. Bakit? Yung mga kapamilya mo matagal mo na nakikita, magkasama-sama. Take note, not in a party. Hindi lang yung 2-3 hours sa party. No, long time. Minsan, 2 days, 3 days, 4 days. Yes. Nagbabakasyon. Minsan, 1 week. Pilipino galing pa bansa. Sa Pilipinas. 1 month. Okay? So, yun po ang ganda. Matagal kayo magsasama. And the best Christmas vacations aren't about the place, but the people who travel. Yeah, kasi po, may mga iba po ang kanilang tradisyon. Pag Pasko, mag-trip sa ibang Oh. lugar, pupunta sa ibang state. So, yun po, ang ganda po. Kaya po dapat tayo maging masaya pag Pasko dahil po ang daming magandang dito. Kaya kayo, kung kayo malungkot sa Pasko, tingnan niyo po ng mga bagay nito. Unti-unti, makikita niyo, dapat po maging masaya sa Pasko dahil kahit ibang lahi, we need to greet Merry Christmas. Kahit anong
Kahit yung mga kamag-anak nyo, yung mga kapitbahay nyo na hindi nyo binabati. Hindi nyo binibigyan. Pag Pasko nyo napansin, hindi kayo nakibigan naman. Nagkakabisi ng regalo. That's the out. beauty of Christmas. Oo. Kasi minsan parang nalumipas na yung taon, parang hindi mo kilala yung kapitbahay mo. Maybe you can reach out, diba? Because Christmas is a best opportunity for us to get to know each other. So basically, sana po habang nadinig nyo to, it will gives you certainty na ano, kailangan pala akong maging masaya. Bakit? Ang dami palang dapat ikasaya, ikameri tuwing Pasko. Sana marami kayong natutunan sa ating pinag-usapan. At marami pa tayong pag-usapan, magbabalik pa ang pasa mo. Wag! Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Babalik pa ang tulong ko, Pasa Mo Global. Dave Garcia po muli. At Evelyn Garcia. At syempre, marami pa tayong pag-uusapan. Tutuloy natin ang pagsagot sa tanong na ano-ano ang mga dapat natin malaman gawin para talagang maging merry ang Christmas. Sa ating episode na Merry ba ang Christmas mo? Meron tayo discuss kanina ng dalawa na para maging merry ang Christmas natin. Number one, Merry Christmas to all because Christmas brings people together. Magkakalayo man, nagsasama-sama ang mga tao nagsaselebrate. Number two, Merry Christmas to all because Christmas means more family time. May pagkakataon para magsama-sama din ang pamilya. Ito na po. Number Oh. 3, para maging merry. Yes, Merry Christmas to all because Christmas is giving. Ayan, isa kailangan Oh. maunawanan din. Kailangan tayo maging masaya dahil Christmas is giving. Says na hindi ba dapat naging masaya tayo because Christmas is receiving. Totoo po yun. Pero pag isipan nyo mabuti, pag may nag-give, may mag-receive. So kasi, ibig sabihin, automatic na po yun. Pero sa totoo lang po, alam niyo po bang mas magiging masaya kayo when you give rather than you receive. Correct. So, isang napaka-importante gawin niyo po. Pag kayo nagbigay, promise po, masaya kayo. Kung tingin niyo parang hindi kayo masaya ng Pasko, maybe one of the main reason, naghihintay lang kayo ng tatanggapin. Hindi kayo naghihintay na magbigay. Alam niyo, napakasarap magbigay. Sa totoo lang, di ba Christmas is a season when giving becomes the language of the heart. Yung parang nagkakaroon ka kasi giving is the pathway where blessings travel both ways. When you share your blessings, you become blessed. So, yun po, napaka-importante po. Again, para, tingin niyo parang hindi na Merry Christmas na. Ano kaya pwede ko ibigay sa Christmas? Yes. Sandali lang, problema ko. Pera nga ang problema ko, kaya hindi ko makapagbigay. No. Marami pong pwedeng ibigay kahit walang pera. Pwede ka magbigay ng pag-ibig, ng pagbati. Yes. So, kung meron kang skill, tumulong magluto, tumulong maglinis, marami po. Promise po, kahit wala kang pera, when you give in kind. Pero, kung may pera, why don't bigay you try to give? And I tell you, if you allot certain amount of money this Christmas to be given, this might be your best and happiest Christmas so far. Kung hindi ka mapagbigay dati, ito na. Kung nagbibigay ka dati, pero konti lang, damihan mo. Because Christmas is a time. Tsaka blessing hindi lang sa receiver, pati dun sa giver. Iba yung nararamdaman. Di ba lagi natin piniteacher yung kantang The Time to Be Happy is Now. The time to be happy is Now, the place to the be place happy is is here. And And the the way to be happy is to make others happy. and to make To bring a little heaven down here. So yun po na, totoo po yung kanta yun. Ano pa naman yun? O ito, galing naman sa sabi ng Diyos, it's more blessed to give than to receive. So, my point is, if you have not done it, please, pwede niyo pong gawin yung anak niyo, anak ko, bakit? Bili tayo ng regalo. Kung pamigay tayo sa mga taong normally hindi natin binibigyan ng regalo. Kasi may mga tao tayong normally binibigyan. This Christmas, special project, can you give gifts to those people who you don't normally give? Promise. and those who cannot give you back. Totoo. Tapos, isa paano yung mga batang kulang pera? Bibigyan mo, anak, may regalo ko sa'yo. Pero sa condition, iregalo mo to sa iba. Para yung anak mo matuto Matutong to magbigay. give, to receive, and to give. At samahan nyo sila mamili. Tapos maganda, samahan nyo sila mamigay. So, pwede kayo mabigay sa mga street, homeless, street children, mga taong kulang sa marami pangailangan. Promise po, this might be your happiest and blessed Christmas. And don't forget this, blessings are multiplied in lives.
that chose to share, and every act of giving invites a new blessing to unfold. At syempre, magsa-special shoutout na kay Jenny de la Cruz. Hi, Jenny! Itong suot ko ay courtesy of Jenny. Ayan, giving. Regalo niya to. Thank you, Jenny. Because somebody gave, nag-i-enjoy kayo makita si Mama Evelyn. So, yun po ang ganda po. Sino po natuwa? Natuwa si Mama Evelyn. May bigay sa kanya. Natuwa kayo habang pinapanood niya. At sigurado po si Jenny, natutuwa. Yun po sinasabing, when you give, it multiplies. Yes. When you receive, baka ikaw lang masaya. But when you give, ang dami pong sumasaya. Kaya nga po, please, this Christmas, whatever shape of form, give. Kaya nga, there are various people you should give gifts. This Sino-sino yan? Christmas, pwedeng gifts for family and relatives. Alam nyo na yan. O, gift number 2. Gifts for those who help you, yung mga tumulong Ayan, sa'yo. ibig sabihin, the years, not only this year, many years. Teacher nyo, nanay nyo, tatay nyo, kamag-anak nyo na tumulong sa inyo many years, nagkalimutan na kayo. Pwede yung balikan. Or gifts to those who are in need, yung nangangailangan. Pwede mo pagpalaki. Mahirap, still children, walang pera, kamag-anak nyo, kala nyo naghihirap. The Bible says in Matthew 25:40, truly I tell you, whatever you did for the least of these brothers and sisters of mine, you did it for me. Tandaan nyo, Pasko at birthday ni Jesus. Yes. Bigay tayo ng regalo kay Jesus. Kailan naman parang bigyan ng regalo. Iyon lang po sinabi na ni Lord. Yes. Pag kayo nagbigay sa mga taong nangangailangan, yung binibigay nyo, hindi nyo lang binibigay sa kanila, binibigay nyo sa Diyos. Yes. Can you imagine that? So, ano yung Please, mga this gifts? Christmas. Pwedeng number 1, pwedeng material gifts. Yan, No? yan. Pwedeng toys, clothes, kailangan siyang gadget, and so on. So, alam nyo na yung material gift. Gift number 2 tayo. Pwedeng financial gift. Ayan. No? Halimbawa, talagang alam mo kung gusto, di ba? Pwede mong kapitan, di ba? Oh, alam na nila yan. Eto Or, sa inyo. Number Number 3, 3, gift. experiential gift. Ano yan? Yung pwede bang ma-experience niya yung kasama ka na yung Kahit hindi ka kasama naman. O pwede rin hindi. O di ba? Katulad yan, malapit-lapit na magkakaroon kami ng experience close with my mom and the rest of the family. Thank you. That's an experience. Hindi pera yun, Diba? hindi kain yun. Experience. Yes. Pwede rin meal, pwede rin time, or punta lang kayo sa theme park, pwede, alam mo, Kahit na nga hindi, maglakad. tayo na, kahit di na theme park. Park na Oo, lang. park na Lakad lang. Pero kung may Okay. theme park, mas okay. Okay. Oo. Number 4 kind of 4, gift. There. Ito, alam mo, napakatindi ito. Non-material gifts. At maraming tao po, Oo. hindi nagagawa to. Ito po sa mga nanonood. Baka this Christmas, ito yung pamigay niyong regalo. Non-material, meron yan. Ito po. Iisa-isain po natin ang mga non-material gift. Number 1 muna, isa. Pwedeng forgiveness. Ayan. Ang tagal-tagal na niyang binibit na hindi mo siya pinapatawad, bakit hindi mo siya patawarin? So, Or Pasko, pwede Pasko. Oo, Gift of forgiveness. forgiveness. Or baka naman ask for forgiveness kasi regalo. Ayan. Diba? Ayan. Ayan, pwede Oo. po yun. Ask for forgiveness. It's a gift to the person na Yes. hiningan mo ng mga patawad. Kasi at least this time, pwede ka rin niyang matawarin. So, Or pwede yan. pwedeng time. Alam mo ha, pag nagbigay ka ng time, nagbigay ka ng parte ng bigay. Kasi yung time na binigay mo, hindi na kailangan, hindi na kaibalik. Okay, number 1, pwede niyo pong dalawin yung kamag-anak niyo sa ospital. Oo. Dalawin yung uncle niyo, alam niyo walang kasama pa Pasko. Or, wala kang ganon. Pumunta po kayo sa mga posties, yung mga slack, yung mga lugar na nag-iisa yung nanay, tatay, walang pamilya. Find a way to give time to this people. I promise po, this will be the best. Or pwedeng kindness. Ayan, paano yan? Yung maging mabait ka lang, Oo. hindi ka buknutin, hindi ka tangkuhin. Ibig sabihin, may karapatan kang magalit, may Hindi. karapatan kang mainis, pero hindi ka naiinis. That's a gift of patience and Correct. gift of kind of gift. Or kaya- Nasa mall, may ginawang mali yung cashier o kaya yung tao, magagalit ka. Mas Pasko, Palagpasin. Merry Christmas. Or support. Yan. Yung nakita mo na yung tao nahihirapan siya, supportahan mo. Diba? Bigyan mo ng encouragement. Yan, appreciation. Oo, kaya appreciation. Yung bang nasa mall, alam mo na, lagi ko itong naaalala. No, one thing na lagi kong iniisip na I have to look for something good about that person and never fail to appreciate. So like for example, nakita ko maganda yung book niya. Yung ang ganda ng book mo ngayon. Alam mo, ang ganda ng smile mo ngayon. Alam mo, may nakipag-usap sa akin, you just made my day. Yun Totoo. lang ang sinabi ko. May dagdag po, pwede niyo po appreciate yung mga gusto meron.
yung Amazon Private Laundry Day and everything. Pwedeng thank you. Kung mas maganda, prepare yun isang bagay na maliit. Abutan nyo. Kami po, from time to time, pag deliver, bigyan ng soft drinks, bigyan namin ng sandwich, okay? That's a small thing, pero it will make a lot of differences sa tao. Karap. Promise. Yan ang regalong walang halaga, pero mahalaga. Mamaya, itutuloy pa po natin ang ating usapan kung ano ang dapat malaman at gawin para talagang maging merit ang ating business. Magbabalik pa ang tulong ko para sa mag-global. Huwag bibitin. tulong ko ipasa mo. Gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo. Gaganda ang mundo. Pumuli. At Abilene Garcia, bago natin pagpatuloy ang topic na to, magbibigay muna tayo sa Usapang Hair Tips mula kay Jane Maguchan and Jane Rockstar sa Jane. Hey, just a little reminder. Wash your hair with cool, cool water. Stop washing your hair with that hot temperature. Oh, why? 'Cause you're burning your cuticles. You're burning your follicles. So I say, please wash your hair with cool, cool water. Oh, cool. Oh, cool. Wash it cool. Let your voice be heard by the way your hair speaks at Jane Rockstar Salon. You can be home. Maraming salamat, Jane. Until next time. Okay, tutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano mga dapat malaman at gawin para talagang maging merit ang ating business. Review lang tayo. Number Number one. 1, sabi natin, Merry Christmas to all because Christmas brings people together. Number 2, Merry Christmas to all because Christmas means more time with the family. Number 3, Merry Christmas to all because Christmas is giving. Number 4, Merry Christmas to all because Christmas is the The day day. God gave the greatest gift of all. Some of you, Wow. ha? Ano yun? Pakinig po kayo buti. Ang Pasko po ay araw na binigay sa atin ng Diyos ang greatest gift of all. Kung hindi niyo po alam ang Ayan. greatest gift of all, papaliwanagan. Alam nyo ba kung bakit kailan panganak si Kristo sa ating Pasko? So, totoo na. Ngayon na po, bago tayo mapatuloy, takiisip lang. Simple natin tanong, bakit ba may Christmas? To some of you, alam niyo yun. Kasi sineselebrate natin ang kapanganakan ni Jesus Christ. Alam niyo yun. Ang susunod na tanong, bakit natin kailangan i-celebrate ang kapanganakan ni Jesus Christ? Bakit pa siya pinanganak sa mundo? Pag yan po hindi niyo masagot, may problema po tayo. Nagse-celebrate tayo ng isang bagay hindi natin gano'n. Oo, yun ang masakit na katotohanan. Nagsa-celebrate tayo pero hindi natin tunay na naiintindihan ang may Christmas. Kasi sa araw ng Pasko, sinimula ng Diyos ang pagbibigay sa atin ng greatest gift of all. So yun ang dapat natin isipin. Ito po, pag-isipan niyo buti. What is the greatest gift of all na binigay sa atin ng Diyos sa araw ng Pasko? Kung hindi niyo maisip, kailangan po makinig kayo mabuti sa pag-usapan natin na sayang po ang Pasko. Gaya ng discuss natin, mga nakagaling po. Sayang ang Pasko, hindi natin naunawaan yung tunay na dahilan. Bakit? O, kung may katabi ka, pakisabi sa pagiging sagot. Bakit wala na may naman, Pasko? O kung wala naman, sagot mo sa sagot mo yung sagot. Diba? Ito po ang dahilan bakit yung Pasko. Kasi ipinanganak si Jesus Christ sa lupa sa araw ng Pasko para ipako sa krus ng Kalbaryo at mamatay. At para saan? Para sa atin. Naalala Mamatay, natin yung kamatayan. Oo, ng Yung Biyernes Santo. Naalala niyo? Biyernes Santo, alam natin pinako si Cristo sa krus. Kinuha niya, sineselebrate Yes. din po natin yan. Pero pagkatapos sa Friday, Saturday, Sunday, mabubuhay na muli. Sineselebrate din po natin yan. Sa Resurrection Sunday. Kung siya tawag po natin doon, hindi sa Resurrection Sunday. Pasko ng Pasko pagkabuhay. ng pagkabuhay. Ito po, that to Christmas. Merry Christmas during December at Pasko ng pagkabuhay during April. Yes, oo, para tubusin
o bayaran ang kaparusahan ng ating mga kasalanan. Dapat tayo nagbabayad. Totoo po yun ha. Yun po ang dahilan. Kaya siya pinanganak, way lang po yun. Hindi yun ang tunay na main event. Ang main event po ay yung Holy Week. Pinanganak siya ng Pasko, namatay siya ng Biyernes Santo, namatay siya ng 3 araw. After 3 days, he resurrected again. Bakit? Kaya siya pinako dahil may kasalanan tayo, kailangan bayad. Si Jesus. Yes. Nabuhay siya muli ng Sunday, ibig sabihin na pagtagumpayan niya ang kamatayan. Ibig sabihin, bayad na lahat ang utang natin. Kung, meron po siya, may kung po yan. Ano yung kung? Pag ginawa niyo itong sasabihin namin, matatanggap niyo yung greatest gift. Tandaan niyo po, may gift na binigay si Jesus. Pero hindi lahat. Ito po sabi ng salita ng Diyos sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son. Ito po yung pinanganak. Yes. Ito yung araw pinanganak si Jesus sa lupa. Binigay niya. Yes. Born on Christmas Day, died and rose again on Resurrection Sunday, di ba? That whoever believes in Him shall not perish but have eternal. Ganda po nun. Kung sino lang, take note, ang makakatanggap lang daw po ng gift of Christmas ay kung sino yung maniniwala sa kanya. Tatanggapin siya Panginoon, sariling tagapagligtas, matatanggap niya yung greatest gift of what? Po yun? Salvation. Yes. Ibig sabihin po, pag tayo kinuha na ni Lord dito sa mga pagdating natin sa pangal, susunod na buhay, dadalhin po tayo ng Diyos sa langit. Tandaan niyo po, di po lahat ng tao yun lang po naniwala kay Jesus na siya po ay nabuhay, namatay, at nabuhay na muli para tubusin tayo sa ating bansa. Kung hindi niyo po nagagawa yan, this is the best time to do that because sayang po ang Pasko kung hindi niyo matatanggap ang greatest gift. Number 5, Merry Christmas to all because Christmas is the day God is giving you the chance to receive the greatest gift of all. Totoo po yun. Ang Christmas ulit, papaalala na tinadala po ng Diyos si Jesus Cristo. Kaya po, Christmas galing sa creation. Ito na po. Alam niyo po, ito yung araw na to. Binibigay sa inyo ng Diyos. Kung hindi niyo pa natatanggap ang greatest gift of all, may this be the day, not day, the time, specific moment that God is giving you. Yes. Can you receive the gift, greatest gift? Pwede tayong mag-pray. No? Siguro, Panginoong Jesus, patawad po sa lahat ng aking pagkakasala. Sige, sumabay ka. Salamat at ikaw ay pinanganak sa ng Pasko, namatay para sa aming mga kasalanan upang kami ay gusto. Panginoong Jesus, pinapapasok ka sa aming puso, bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ngayon at magpapalagay. Alam niyo po, kung ginawa niyo po yung sa mga ating simpleng panalangin, natanggap niyo na ang greatest gift. At ito po pinapalagay. Mula sa araw na ito, babago tayo. Yes. Mula sa araw na ito, magkakaroon po ng mas magandang dahilan ng buhay. Mula sa araw na ito, magkakaroon ng mas magandang dahilan ng Merry Christmas. Kaya po, kami bati, hindi lang Merry. Dapat po Christmas, Merry and Blessed Christmas. Pinagpala po tayo ng Diyos. Ay, sa araw ng Pasko, binigay niya yung regalo upang tayo magkaroon ay nakutan. At sana po, dahil sa pinag-usapan natin, sa araw na ito, tunay nga, Merry ang ating Pasko. Sana marami kayo natutunan sa ating pinag-usapan na tunay na magiging Merry Christmas. At next week, marami pa tayong pag-uusapan ng tunay na magpapaganda ng iyong buhay at ng mga mahal sa buhay. Ako po yung kapamilya, Di Garcia. Ako na po si Abby Garcia. Lang tandaan sa punong po pa sa maglokan, Gaganda. isang masaya at pinagpalang Pasko po. Tingin. A blessed Christmas! Tulong mo, ipasa mo. Gaganda ang